Isa sa mga tinitingnang sanhi ng pagsabog sa 2 Serendra ay gas leak, tulad ng nangyari sa Glorieta 2 noong 2007. May news to go si Steve Dailisan. Mismong si Interior Secretary Mar Rojas na ang nagsabi, sinusuri ngayon ng mga otoridad kung may pagkakatulad ang pagsabog sa 2 Serendra Condominium sa pagsabog sa Glorieta 2 sa Makati noong 2007. Kapwa pag-aari ng Ayala Malls ang dalawang establishmento. Mag-aalas 2 ng hapon noong October 19, 2007 ang maganap ang pagsabog sa Glorieta 2. Nabalot na makapal na usok noon ang labas ng gusali. Sunod-sunod ang pagdating ng mga rescuer at pulis. Ang ilan sa mga biktima, patay na ng matagpuan. Nang humupa ang gulo, tumambad ang tindi ng pinsala. Nagkalat ang mga kable ng kuryente, basag-basag na salamin at debris mula sa mga tindahan. 11 ang patay. Sa paunang ulat noon, pinaniniwala ang bomba ang sumabog. Pero kinalaunan, lumabas sa investigasyon na gas leak ang pinagmula ng pagsabog. Nitong Enero naman, nagkaroon ng pagsabog sa isang manhole sa may panulukan ng 7th at 30th Street sa The Fort Taguig. Gas leak din ang tinitingnang sanhi ayon sa Taguig Police. Ang design natin, meron tayong earthquake design, meron tayong wind load. So, sa explosions, alam ko wala tayong... Batay sa investigasyon ng DOJ noon, methane gas ang naging sanhi ng pagsabog sa Glorieta 2. Gas leak naman daw nangyari sa manhole. Pero ayon sa isang structural designer, wala naman daw problema sa paggamit ng methane gas sa isang uri ng renewable energy basta't sumusunod sa building code ang gusali. Ang pagkakapinsala sa gusali na katulad ng tinamos sa Serendra 2 anya, maaari rin daw maidulot ng external forces gaya ng lindol o malakas na hangin, lalo na kung maapektuhan nito ang mga itinuturing na vulnerable o mahinang parte tulad ng kisame na yari sa kahoy at partition wall. Steve Dailisan, GMA News.